Happy New Year mga kawapo. Kumusta ang inyong 2023? Sana okay. Alam ko naman hindi naman pare-parehas yung mga naging situation natin. Yung iba okay, yung iba full of blessing, yung iba full of trials, at yung iba naman sapat lang. Tama ba? Oo, sapat lang. Ang importante po, nandito tayo ngayon sa end of the year. Alam mo, na-survive natin yung taon. Although maraming trials, pero yung trials na yon, it make us tough. Leave that to experience na lang. Yung sa trabaho naman, alam mo, sa trabaho nga sabi, hindi araw-araw Pasko. May mga times na napapagalitan tayo, may mga times na almost we lost our job. But the thing is, we still survive. Put that in our experience na lang. So by next year, gawa tayo ng adjustment para mas lalo pa natin mapabuti yung trabaho natin. 'Di ba? Okay, ano pa ba? Blessing. Ano ba yung mga blessing na dumating sa atin ngayong taon? Although maliit lang 'yan, pero makahulugan. Mayroon din mga blessing, blessing in disguise. Hindi natin alam na maliit pero talagang ang laki ng impact sa atin. Lalo na sa mga decision making natin, lalo sa pamilya natin, lalo na sa araw-araw nating pamumuhay. So ano po ba ang dapat natin gawin for next year? Of course, kailangan natin magplano, kailangan natin ng adjustment, kailangan natin ng aksyon. Opo, mayroon tayong plano, mayroon tayong adjustment na iniisip na, pero kailangan natin ng aksyon. Tumayo po tayo. Namomroblema ka dahil wala kang trabaho, namomroblema ka dahil sa kulang yung income mo. So, kailangan nating tumayo sa kinauupuan natin. Ano ba yung adjustment natin? Ano ba yung kailangan natin aksyon para masolusyonan yung problema natin? Tapos ito pa, ang iba sa atin nagpaplano magbakasyon for next year. Opo, tama. Siyempre, bakit ba tayo magbabakasyon next year? Quality time. Gusto natin makita yung pamilya natin. Lalo na yung mga OFW na hindi nila nakikita yung magulang nila, pamilya for a long time. Marami po diyan, hindi pa nila nakikita yung kanilang mga apo. Tama, marami do'n mga ganyan. Siyempre gusto mo pakilala mo sa magulang mo, "Ito yung apo niyo po, oh." Ah, wow, 'di ba? Talagang sa mga parents naman napakalaking, karangalan, siyempre napakalaking, um, ano sa puso nun na, makikita nila yung pamangkin nila or apo nila in person, hindi yung puro video call lang, 'di ba? Tapos yung iba naman gusto makita yung ipinundar nila sa Pilipinas. Nakapagpagawa sila ng ganito, siyempre napakalaking, karangalan or napakalaking, magiging proud sa sarili na, "Oh, ito naipundar ko. Ito yung naipundar ko sa pagtatrabaho ko ng 3 trabaho, 2 trabaho." Of course, magiging masaya ka, 'di ba? Kasi andiyan na 'yun, eh. "Uy, ito yung naging, dahilan kung bakit ako nagtatrabaho." Sana maintindihan naman ng iba. Yung iba naman dahil sa, ah, sorry, medyo maselan kasi yung salitang utang. Hangga't maaari ayaw kong pag-usapan 'yan, yung utang na 'yan, kasi maraming nagkakaroon ng hidwaan, nag-aaway-away, 'di ba? Yung mga OFW ayaw magpautang kasi siyempre may pinag-iipunan sila. Minsan hindi kasi maintindihan din 'yan, eh. Pero halimbawa yung mga napautang din, dapat alam mo maging responsible din tayo na magbayad. Hindi hindi po ako nagmamalinis na wala akong utang, marami rin po akong utang, 'di ba? Ang ano diyan is, kausapin natin yung pinag-utangan natin, kasi yung pinag-utangan natin galing din po 'yan sa dugo't at pawis nila. Hindi nila 'yan basta-basta na lang na kinuha yung pera dahil pera, "Oy, okey lang, wag niyo naman." Hindi na 'yan maniningil. Wag pong gano'n. Kausapin natin sila na sabihin natin, "Oh, sorry, na this year or, this month is, too tough. Puwede ba maghulog ako sa'yo ng ganito, ganito, hangga't pakonti-konti lang." Alam mo yung gano'n? Hindi naman tayo,
basta huwag kayong magsinungaling, oo, 'di ba? Ano pa ang kailangan natin gawin for next year? Isa pa, live your life to the fullest. Oo, dapat wala kang inaapakang tao, and then sa plano po, yung sinabi ko kaninang una, sa plano minsan ang plano natin hindi gumagana sa plan A, meron tayo dapat plan B. Kasi kahit nga ano yun ito sa inyo, yung mga construction worker, sabi nila, yun sa kanila ko yung narinig, eh, wala daw perpektong plano. Target date, wala daw perpektong target date sa kanila. Pero hindi naman lahat, eh, inaano lang sa kanila. So dapat may mga ano tayo, eh, mga plan A, plan B. Kasi yung minsan yung plan A, nasasagasaan 'yan. Mayroong mga, barricade diyan, eh. Mayroon diyan mga barricade na nangyayari. So pa puntahan natin yung plan B. Kasi yung plan B minsan yun yung nagiging sakto. Minsan napapaganda pa, eh, yung plan B, eh, 'di ba? Oo, tama 'yan. At yung mga, sa mga kawapo naman natin diyan na sabihin natin na yung isang trabaho hindi sapat, opo, puwede naman tayong gumawa ng paraan para magkaroon ng extra income. Ano 'yan, magluto tayo ng ganito, 'di ba? Magtinda tayo ng ganito. Importante po marangal yung pinagkukuhaan natin ng pera natin. Opo, tama po 'yun. 2024, just think positive, good vibes, 'yun ang isipin natin 2024. Kailangan mas magawa ko ng maayos yung aking plano, mas magawa ko ng maayos yung mga ginagawa ko para for the ngayong taon, hindi na maulit. Sino ba naman may gusto na pangit yung kanilang taon, 'di ba? Wala naman siyempre. So, nasa sa atin pa rin yung, um, way kung paano natin mapapabuti ang ating sarili para matulungan ang ating pamilya, para magawa natin lahat ng gusto nating gawin for next year. 'Yan, katulad niyan, bakasyon, investment, investment. 'Yun talagang napakalaking ano, eh, bagay na kahit ako gusto ko investment, eh. Yung iba nag-i-invest sa kanilang, life insurance. Oo, tama, may life insurance po. Lalo po dito sa Canada ang napakaimportante ang life insurance, 'yan. Kasi magagamit mo rin 'yan for retirement, eh. Mm, opo. So, ang wish ko, hindi na wish, sabihin natin na sana for next year maging masagana ang ating taon. Yung mga trials na nangyari sa atin ngayong taon, magamit natin 'yun para mas mapa-improve natin ang ating sarili. May mga bagay talaga minsan na hindi natin kontrol, pero kailangan maging handa tayo. Mapa-income man 'yan, health, love life, family, maging handa lang tayo. Paghahandaan natin yung puwedeng mangyari. Oo, sometimes it's a call of nature talaga na ganyan mangyayari, pero dapat maging matatag tayo. Maging matatag tayo, huwag tayong panghinaan. Alam mo, yung mental health napakahalaga. Kailangan hindi mag-breakdown yung mental health natin kasi siyempre yan yung pinakaunang-unang makakaapekto sa mga plano natin. May mga bagay din na alam mo, puwede natin idaan sa dasal. Oo, tama, magdasal tayo, nabigyan tayo ng, blessing. Oo, parati tayo binibigyan ng blessing na maging matatag tayo na makayanan natin lahat ng trials na darating sa atin. So 'yan po, um, Happy New Year, yung 2024, think positive, magiging okey po 'yan. Plano at aksyon. Kayo po, salamat po mga kawapo.